na akong tinulugan ng asawa ko. Bakat na bakat ang dibdib niya sa manipis niyang 90s na kulay asul. Tapos ayaw namang ipahawak sa akin. Hindi ko alam kung ano ba talagang problema niya o kung may kasalanan ba ako. Bigla-bigla nag-iiba ang mood niya at paparusahan sa kasalanang hindi ko alam kung ano. Ay, salamat ka talaga at mahal kita. Sa yamot na nararamdaman ko, naisipan ko na lang na lumabas at pumunta sa isang malapit na bar para uminom. Niyaya ko na rin si Jopet at Felix, ang mayor kong kaibigan na nagkasal sa amin ni Francine. Kahit nayayamot siya sa akin dahil ang lalim na daw ng pagkakabaon niya, inustorbo ko pa. Edo sana all. Kainggit. Ikinuwento ko sa kanila ang pagpapahirap sa akin ng asawa ko. Wala naman akong maalala na kasalanan ko sa kanya. Ang hirap naman ito. Naglalaro kami ng hulaan ng kasalanan. Akala ko naman, napakalaki ng problema mo sa kumpanya mo kung makastorbo ka sa sex life ko. Problema mo lang pala yung sex life mo, dinamay mo pa sa akin. May kapalito Tasan mo yung share ko sa kumpanya. Natatawang sabi ni Felix. Langya. Funny. Sarkastiko kong sabi. Baka naman sir may pinagsasilosan si Ma'am Francine. Hindi kaya nakita niya kayong magkasama ni Miss Yvette noong nagbiting kayo? Bakit naman siya magsiselos kay Yvette? At wala naman siya sinasabi sa akin na may pinagsasilosan siya. Nagtataka ko sabi. Wala naman kasi ako makitang dahilan para magselos ang asawa ko kay Yvette na isang investor sa company namin. Di hamak naman na mas maganda at hot ang asawa ko sa kanya. May pagkapandak lang ang asawa ko pero okay lang yun dahil pagdating sa kama, pantay lang kami. Kaso nga ayaw kong pagbigyan. Pagkontra pa ng isip ko. Ang mga babae talaga, ang hirap basahin, pero madaling mabasa. Basta, alam nyo na yun. Tanungin mo na lang, sir. Mas okay na yung mag-open up ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya kung ano nararamdaman mo sa ginagawa niyang torture sa'yo. Sa Jopet. Tama yan. Pero duda ako dyan, pre. Paano duda? Tanong ko. Base sa mga naging karanasan ko, the more na tinatanong mo sila kung bakit o anong problema nila at nagkakaganyan sila, lalo lang sila nagagalit sa'yo. Bakit? Dahil sa araw-araw na magkasama at magkausap kayo, lalo na kayo ni Francine na magkasama na sa bahay, ay dapat kabisado mo na siya. Dapat alam mo na ang ayaw at gusto nila. Dapat marunong kang bumasa na ikinikilos nila. Pag sinabi nilang ayaw nila o hindi pwede, ay kabaliktaran yun ang totoong gusto nila. Gusto lang nilang makita kung mag-e-effort ka na suyuin sila o pilitin sila. Kaya siya naiinis ay dahil hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung anong gusto niya. Mahaba ang paliwanag ni Felix. Sumakit ang ulo ko bigla dahil sa sinabi niya. Dagdag mo pang iniinom kong alak. Ganun ba talaga yun? Ano nga ba talaga ang totoong gusto ng asawa ko? Mukhang matinding suyo at panliligaw talaga ang dapat kong gawin sa asawa ko. Oo nga. Ayun yun. Dapat ko siyang ligawan. Hindi ko kasi siya niligawan noon dahil kakakilala pa lang namin ay inangkin ko na agad siya. At sa pagbabalik ko, pinweras ako na agad siya na pakasalan ako sa unang araw pala ng pagkikita namin. Marami-rami na rin kaming nainom. Habang nagiinuman kami ay may pamilyar na mukha ako nakita. Saan nga ba? Lumapit ito kay Jopet at tinawag siyang kuya. May kapatid pala siya? Ang alam ko kasi matagal na siyang independent at hindi na umuwi sa mama niya. Matagal nang wala ang papa niya at ang mama niya naman. Ang alam ko ay nakapag-asawa ulit pero foreigner na may kaya naman sa buhay. Pero hindi ko alam na nagkaroon pa siya ng kapatid. What are you doing here? Dinig kong sabi ni Jopet. Iniisip ko pa din kung saan ko nga ba siya nakita. Sa personal ba o sa picture? Nagkayayaan lang ang barkada. Nakita kita kaya nilapitan na kita. May mga kasama ka pala. Yeah, siya si Mayor Felix at si Sir Kayden, ang boss ko. Nice to meet you po, mga sir. I'm Rain Jasper. Feeling ko ang tanda ko na sa pagsabi niya ng po. Ilang taon na ba to? Parang kaidaran lang ng asawa ko. Siya nga palang half-brother ko, sir. Rain Jasper? Rain Jasper. Tumatanda na ba ako at hindi ko na maalala? Why, sir? May problema ba? Wala. May iniisip lang. Familiar kasi siya pero hindi ko maalala. Baka kamukha niya lang, sir. Siguro nga. By the way, nice meeting you too. Nagkasiyahan pa kami saglit kasamang kapatid ni Jopet, pati ang iba nito mga kaibigan. Mga negosyante din pala sila pero baguhan pa lang sa paghawak sa negosyo. Nagkaroon pa kami ng ilang pictures. Hindi naman kami umupa ng mga babae. Takot ko lang sa asawa ko. Hindi ko na namalayan ng oras at 3:00 na ng madaling araw. Dali-dali na akong umalis baka magising ang asawa ko.
Lagot talaga ako. Baka madagdagan pa ang pang-torture niya sa akin. Pagkarating ko sa bahay ay dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng silid namin para hindi magising ang asawa ko. Tagumpay ko naman itong naisara nang makapasok ako pero ganoon na lang ang takot ko nang makita ko ang asawa ko na nakaupo na lang sa isahang sofa. Seryoso siyang nakatingin sa akin pero hindi siya nagsasalita. Lalo naman akong kinabahan. Baby? Bakit gising ka pa? Kinakabahan kong tanong. Saan ka galing? Ano, dyan lang sa malapit. Specific na sagot ang gusto ko. Saan ka galing? Natatakot na ako sa asawa ko. Sa 855 Donna Carmen Street, corner Calayan Avenue, Makati City. Malapit na bar lang dyan. Nakapag-inuman lang ako kay Mayor Felix at Japet. Promise, yun lang talaga baby. Wala akong ginawang kalokohan. Hindi siya nagsalita at nakatingin lang sa akin ng seryoso. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya. Ngayon ko masasabi na hindi ko pa pala talaga lubusang kilalang asawa ko. Magbibihis lang ako baby. Matulog na rin tayo. Dali-dali na akong pumasok sa banyo at siniguradong inalis ang amoy ng alak at usok sa katawan ko. Paglabas ko inaabutan ko ng asawa ko na nakahiga na. Nakatalikod siya sa akin. Pagkahiga ko ay agad ko naman siyang niyakap. Hindi naman siya pumalag. Baby, matulog na tayo, Kaden. Lagot na. Hindi na baby or hobby ang tawag sa akin. I'm sorry baby kung lumabas ako nang hindi nagpapaalam. Gusto ko lang talagang uminom. Si Felix at Japet lang talaga niyaya ko pero nakasama din namin ang kapatid ni Japet at ibang kaibigan nun. Hindi pa rin siya nagsalita. Silent treatment. Yan ang binibigay niya sa akin ngayon. Kinuha ko ang cellphone ko at pinakita sa kanyang pictures namin kanina para maniwala siya. Tumingin naman siya sa pictures pero agad nanlaki ang mata. Nagtaka naman ako sa inakto niya. May kilala pa ba siyang iba bukod kay Japet at Felix? Why, baby? Kilala mo ba sila? Nothing. Naniniwala na ako sa'yo. Matulog na tayo. Parang may something. Pero hindi ko muna siya pipilitin ngayon dahil bad mood siya sa akin. Kailangan ko muna siyang suyuin ng husto. Naisipan kong i-date siya sa weekend sa lugar kung saan kami unang nagkakilala. Sa Cabilao Island. Napangiti naman ako sa naisip. Haba, ang ganda ng ngiti mo ngayon, Sesa. Mukhang nadiligan. Kinikilig na sabi ni Alice. Halata na ba? Ikaw ha? Nakailan kayo? Huwag mo nang tanungin, Ses. May inggit ka lang. Ang ganda talaga ng pakiramdam ko ngayon. Oh, bakit nakasuot ang shades, sir? Hindi naman mataas sa sikat ng araw dito sa loob ah. Si Billy daldal. Kung ako sa'yo, huwag mo nang alamin. Kung ayaw mong susunod na araw, mag-shades ka na rin. Nakangisi ko sagot kay Billy. Natatakot naman ako dyan sa ngisi mo, Mare. Parang may iba. Hindi ko na siya sinagot at nakangiti lang na naupo sa swivel chair ko. Nagkaroon lang naman kasi ako ng instant baby panda. Naalala ko nangyari kanina. Nagising ako sa tunog na alarm. 7 a.m. na pala. Sobrang antok na antok ako kaya hindi ko na namalayan na nakatulog na pala agad ako pero bakit parang alagkit ng pakiramdam ko at parang malamig. Pagdilat ko inalaka ang mata ko nang makita ang itsura namin ng manya kong asawa. Huling dinig ko sa sinabi niya bago ako makatulog, hahawakan niya lang pero walang hiya, hindi lang hawak ang ginawa. Pinagsusunto ko siya sa dibdib. Agad naman siyang nagising. Ouch, baby! It hurts! It hurts? Nabuho ka? Anong ginawa mo sa akin, ha? Sinasalag naman niya mga hampas at suntok ko sa kanya. Kaso hindi niya nailaga ng isa kong suntok at tumama ito sa kaliwang mata niya. Ouch! Baby! Oh my gosh! I'm sorry, baby. Ikaw naman kasi ba't di mo inilagan? Nabigla naman ako sa nagawa ko. Napalakas talaga ang suntok ko. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon siya ng black eye. Natatawa na naawa ko sa kanya. Agad naman akong kumuha ng ice bag na may yelo para dampian ang pasa niya. Grabe ka naman sa akin, baby. Buttered husband agad ako. Ilang buwan pa lang tayong kasal. Huwag ka mag-inarte dyan. Kasalanan mo yan kung bakit kita nasapak. Buwisit ka. Nakailang puto ka sa akin kagabi. 2 lang naman eh. Aray! 2? Paanong ginawa mo at hindi ko man lang namalayan ang paggapang mo sa akin? Secret. Ray, baby naman. Nakakarami ka na. Ni minsan hindi man lang sumagi sa isip ko na magiging buttered husband pala ako someday. Ano ang secret ha? Sinamantala mo ako kaya huwag ka magreklamo dyan kung maging buttered husband ka.
Kasi, isang linggo mo na akong pinapahirapan. Isang linggo na lang masakit ang puson ko. Sorry na, baby. Gigisingin na kita next time. Huwag ka na magalit. Yumakap naman siya sa akin at tumalik sa leeg ko. Kaya nasasapak eh. Nasosobrahan sa kalandian. Matapos ko siyang dampian ng yelo, nilagyan ko naman ng cream ang black eye niya. Ang cute niya. Mukha siyang panda. Yung kaninang inis ko, napalitan ng tuwa. Cute na cute ako sa itsura niya ngayon. Parang gusto ko tuloy yumakap sa totoong panda. Why are you smiling, baby? Bati na ba tayo? Hindi pa. Ang cute mo pala pag may black eye ka. Parang gusto ko lagi makita na may ganyan ka. Lagyan ko pa kaya yung kabila? Nakangiti ko sabi sa kanya. Agad naman siyang napalayo sa akin. May pasok pa pala ako, baby. Liligo na ako. Pwede ka namang hindi pumasok. Just continue your sleep. I love you, baby. Natatarantang sabi niya sabay na ako ng halik, saka ako baripas ng takbo. Takusa. Dahil good mood na ako ngayon, papasok pa din ako. Antok na antok man, sinimulan ko na mag-asikaso ng almusal namin. 9 a.m. pa naman ang pasok namin pero yung iba ay 7 a.m. Natatakam akong kumain ngayon ng champurado kaya yun na lang niluto ko. Nagprito na lang din ako ng hotdog kapartner ng champurado. Weird ba? Yan ang cravings ko ngayon eh. Champurado. Perfect combination. Ilang araw na rin nagsusuot ng shades si Kaden lalo na pag pumapasok. Minsan pa ngay nakita ko ang simpleng pagpipigil ng tawa ni Jopet nang makitang itsura ng boss niya. Sinasabaan naman lagi ni Kaden ang tingin sa Jopet. Ang cute talaga ng baby panda ko. Sa sobrang humaling ko ngayon sa panda ay nagpabili talaga ako kay Kaden ng mga stuffed toys na panda. Ayaw pa sana niya kasi parang nangaasar lang daw ako. Pinalagyan ko ng maraming stuffed toy na panda sa kwarto namin, miski dito sa working table ko ay meron ding dalawa. Nilagyan ko din sa opisina ni Kaden at sa secret room para makikita ko pa din pag nandun ako. Nakabusangot naman ang mukha ni Kaden sa dami ng panda na pinalagay ko. Ang lakas daw ng trip ko. Tumigil naman siya nung sinamaan ko na siya ng tingin. Gusto pa ata lagyan ko din yung kabilang mata niya eh. Ang dami nang nawiwirduhan sa mga kinikilos ko, kahit ang anak namin lalaki. Parehas lang sila ng ama niya. Buti pa si Faith, natutuwa pa sa mga trip ko. May meeting ngayong umaga si Kaden dahil may dadating daw na bagong investors kaya hindi ko muna maistorbo ang asawa ko ngayon. Ilang oras din ang itinagal ng meeting niya. Umabot na ng tanghalian. Sa labas na nalabalak magtanghalian kasama ng mga investors. Nagpa-reserve na lang sa Jopet sa isang restaurant na malapit. Isinama ako ni Kaden sa lunch para makilala ko din daw ang investors ng kumpanya. Nauna na kaming pumunta sa restaurant at sumunod na lang ang mga investors. 3 lang naman daw iyon at balita ko, mga bata pa iyong 2. Baby, punta lang ako sa restroom saglit habang wala pa sila. I'll come with you, baby. Huwag na, baby. Saglit lang naman ako doon. Antayin mo na lang sila dito. Are you sure? Yes, baby. Okay, just be quick. Nagtungo naman ako sa restroom para makaihi. Para puputok na kasi ang pantog ko. Lately, napapansin ko na napapadalas ang pag-ihi ko lalo na sa madaling araw. Nag-ayos na din ako saglit. Habang papalapit ako ay nakita ko na dumating na ang sa palagay ko ay mga investors. Nakatalikod sila sa gawi ko kaya hindi ko pa nakikita ang mukha nila pero mukhang matatangkad. Lumapit ako sa asawa ko. Inalalaya naman niya ako makaupo sa tabi niya. This is my wife, Francine. Baby, they are our new investors. Napatingin naman ako sa kanila at nalaki ang mata. Parehas kami na naging reaksyon ng isang investor. Parehas kami nagkagulatan. Oh, Francine? Hi. Magkakilala kayo, baby? Ha? Yes. Napakagatlabi naman ako. Huwag sanang atakihin ng selos ang kurimaw na ito. Seryoso naman ang mukha ni Kaden na nakatingin sa akin. Kapatid ko nga pala siya. Ma'am Francine, ito naman po ang stepfather ko, si Mr. Ryle Smith at si Mr. Vince Russellman Chavez. They are our new investors. Nginitaan ko naman sila at binating pabalik. Nahalata ata ni Jopet na inaatake na naman ng boss niya kaya umeksana na siya. Hinawakan ko naman ang kamay ng asawa ko na nakapatong sa hita ko. I intertwined our fingers para ma-feel niya na siya lang naman. Paano kayo nagkakilala ng asawa ko? Ayan na. Nagsimula na siyang mag-usisa. Kasalukuyan na kaming kumakain ngayon. We're classmates nung college. Diyos ko. Kinakabahan ako sa sagot ng lalaking ito. Huwag naman sana niyang sabihin ng forbidden words.
ang naligaw siya sa akin noon. Malala talaga si Kiifi bago ko pa mapaamo ang asawa ko. Pinagukurap-kurapan ko naman ang mata si Jasper at mukhang nagets naman niya dahil wala na siyang ibang sinabi. Ang alam kasi ni Jasper ay wala pa akong asawa. Yun ang sabi ko sa kanya noon. Sana lang wag na siyang magtanong pa. Okay. Alam mo, hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung saan nga ba kita nakita eh. Familiar ka talaga sa akin. Nabilao ka naman ako sa sinabi niya. Oo nga pala, nakita na niya ang picture ni Jasper sa profile picture nito. Nung nabasa niya kasi ang message ni Jasper sa akin, nakita ko na in-stalk niya muna ang profile nito bago blinok. Nalintikan na. Kailangan ko na sigurong bumili ng maraming painkiller. Yari talaga ako pag naalala iyon ng asawa ko. Mapapasayaw talaga ako ng careless whisper na tibak lang ang suot. Talaga? Baka nakita mo na rin ako sa Batangas last time. Mahabaging langit. Batangas? What do you mean? Nakita mo na ba ako doon dati pa? Parang, ikaw yung kasama ni Francine noon sa tabing dagat? Oh my God. Nakita niya ba kami nagchuchok-tsaka noon? Lupa. Bumukas ka't lamunin mo na ako. Lalo namang kumunotang noon ang asawa ko. Hindi pa man din nakakapagsalita si Kiden ay tumanog na ang cellphone niya. Excuse me, I'll just take this call. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Kinailangan na rin namin bumalik sa company dahil may mga kasunod pa na meeting si Kiden. Kaya nagpaalam na rin kami sa mga bisita. Sana lang talaga ay nakaligtas na ako. Baka pag uwi sa bahay, bawian naman ako ng asawa ko. Sa Cavite na lang muna kaya ako umuwi. Bahala na. Gagalingan ko na lang siguro gumiling. How are you, Francine? Hi. Hindi ko akalain na si Japet palang kapatid mo. Oo nga eh. Hindi kasi kami masyado magkahawik. Hindi ko rin nakalain na ang boss pala ni Kuya ang asawa mo. Last time kasi na nagkausap tayo, sabi mo single ka. Sorry pala for that. I need to hide my information to everyone kasi that time, hindi alam ni Kiden nung una na nagkaanak kami. What? May anak ka na? Wala ko nabalitaan. Yeah? Kambal sila. Nandito kami ngayon sa loob ng elevator. Nagkataon kasi na nagkasabay kami. Papunta si Jasper sa office ng asawa ko. Ako naman ay sa department namin. Hiyang-hiya ako sa kanya dahil nagsinungaling ako sa kanya at baka nakita niya kami noon ni Kiden na naglalampungan sa dagat. Naman kasi itong asawa ko eh. Gusto yung may thrill. Actually, hindi naman ako nagulat na malaman na may asawa ka. Noong nagkita kasi tayo sa Batangas, bago mo pa hubarin, nakita ko na may suot kang wedding ring. Hindi ko lang ina-expect na isang Kiden Guevara pala yun. Grabe, nakakahiya. Sinakyan niya lang pala ang pagsasinungaling ko noon. Alam mo na pala noon pa na may asawa na ako. Sinakyan mo lang pala talagang trip ko. Nakanguso ko sabi. Yeah, and I think kasi that you have personal reason kung bakit ayaw mo pang ipaalam. And now I understand. Besides, it's totally okay if you want to keep your marriage private. You don't have to explain it to everyone. Nakangiti niyang sabi. Tumunog naman ang elevator at andito na sa floor na pupuntahan ko. Si Jasper naman ay sa mataas pa na floor. Agad naman ako nagpaalam kay Jasper at binigyan siya ng matamis na ngiti. Sayang talaga. Huling dinig ko sa sinabi ni Jasper. Alin naman kaya yung sayang? Anyway, baka may kausap siya na hindi ko nakikita. Ako kasi madalas kong kausap sa self eh. Madalas pa nga kami mag-away minsan. Mukhang delikado na naman sa self. Kanta yun. Napapakanta ko niyan ngayon dahil pag nalaman ng asawa ko na ang pinagsasalosan niya noon na ex-tutor ko ay nandito sa loob ng company niya, delikado talaga ako. Ex-boyfriend, ex-tutor at present ko, pare-parehas nandito sa isang lugar. Iba talagang kamandag na isang sangre. 1 week vacation leave namin mag-asawa. Papunta kami ngayong araw sa Kabilaw Island. As per my husband's promise, babalik kami sa lugar kung saan una kami nag-meet at kung saan naganap ang paggawa namin kay Francine at Faith. Feeling ko nagkukulay kamatis na ako ngayon. Bigla ko kasing naalala yung hot steamy night namin at yung mga corny pero mabentang banat niya. What are you thinking, baby? You're smiling. Tanong ni Kiden habang nagdo-drive. Saglit siyang tumingin sa akin. Lumingon muna ako sa backseat para tingnan ng kambal. Baka kasi marinig nila sasabihin ko. Kasalukuyan naman tulog ang dalawa. Naalala ko lang ang mga kakornihan mo noon. Kinilig ka lang eh.
Ayaw mo pang aminin sa asawa mo? Oo na. Dahil dyan sa kakornihan mo, nagkaroon tuloy tayo ng 2 bata. Natatawang sagot ko. Effective pala yun. Sige mamaya, magpapakakorny ako ulit para masundan na natin ang mga panganay natin. Wala pa bang laman yan? Nakangiting sagot ni Kaden. I don't know. Wala pa siguro. I'm taking pills kasi. Napatili naman ako nang biglang promeno si Kaden. Ano ba naman lalaki to? What the hell, baby? Kailan pa? Since nung kasal tayo. Bakit ayaw mo ba? Huminga si Kaden ng malalim at halatang disappointed. Ay, hindi naman sa ganoon, baby. Akala ko lang kasi buntis ka na ulit dahil sa mga mood swings at cravings mo. You know, hindi ko kasi naranasan alagaan ka noong pinagbubuntis mong kambal. Gusto ko kasama mo ako sa lahat ng check-ups mo at sa pagbili ng gamit nila. All throughout your journey sa pagbubuntis mo, gusto ko kasama mo ako. Hanggang pag-aalaga sa'yo at sa baby natin paglabas nila. Pero okay lang naman sa akin kung hindi ka pa handa. Alam ko naman na hindi talaga madali. Excited lang talaga ako. Nakangiti niyang sabi pero malungkot ang mga mata. My poor baby. Hindi naman talaga ako nagpipills. Hindi ko masabi sa kanya na may PCOS ako kaya hindi ako ganoon kadali magbubuntis. Lalo pat matagal-tagal na din akong tumigil sa gamutan ko. Initaan ko na lang siya at muli siya nagpatuloy sa pagdodrive. Naging tahimik lang ang buong biyahe namin hanggang sa makarating kami dito sa Kabilao Island. Sobrang namiss ko dito at mas lalong gumanda. Sinalubong naman kami ng mga staff dito at sila na ang nagdala sa mga gamit namin. Patungo kami ngayon sa tutuluyan namin bahay, bakasyunan. Napakaganda talaga dito. Maputi din ang buhangin at pinong-pino. Napakasarap din ang simoy ng hangin. This is heaven. Nakaka-relax. Wow, ma! Ang ganda-ganda naman po dito. Namamanghang sabi ni Faith. Oo anak, maganda pa rin dito. Alam mo ba, dito kami nagkakilala ng papa nyo. Muli ako napangiti sa naalala. Talaga, ma? Dito rin ba kami nabuan ni Francis? Natawa naman si Kaden sa tanong ng anak namin. Puro kalokohan talaga. Yes, ma princess. Dito namin kayo ginawa ng mama mo ng maraming beses. Aroy, baby. Nananakit ka na naman. Kung ano-ano sinasabi mo dyan sa anak mo. Saan ba tayo tutuloy? Dito na tayo, baby. Ha? Ito yung bahay bakasyonan na nakita ko noon Yung habang naglilibot-libot ako noon. Sabi nung caretaker sa may-ari daw ito ng isla. Ibig sabihin sa Kaden na may-ari ng isla na to? Sa ibang bahay na to? Baby? Yes, baby. Why? Di ibig sabihin pag-aari mo itong buong isla? Yeah. Who told you that? Yung caretaker nyo noon, nung nakausap ko. Nasa ibang bansa ka pa daw noon time na iyon at bihira lang bumisita dito. Samanang talaga napakadaldal. Dati sa akin to. Napakunot noon naman ako sa sinabi niya. Ibinenta na ba niya? Sayang naman. Kanino na? Sa misis ko. Hindi nala ako may-ari nito kundi pati ang misis ko at ang 2 anak ko. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Ang sweet naman ang asawa ko. Kinikilig na naman sa self. Mareward ka sa akin mamaya. Tumuloy na kami sa loob at sobrang nakakamangha ang design. Ang aliwala sa mata talagang mapifeel mo talaga na nasa province ka. Parang ang sarap na lang ditong tumira. May mga residente din ditong nakatira sa tabi lang na nasasakupan nitong isla ni Kaden. Ang pangunahing hanap buhay nila ay ang pangingisda. Sa mga kalalakihan at mga kababaihan naman ay gumawa ng daing at iba pang pinatuyong isda. Ang ibang mga bata at kadalagahan naman ay gumagawa ng mga bracelet na souvenirs para sa mga bakasyonista. Nagpahinga na muna kami saglit pagkatapos magbihis. Nagpahanda na rin ang pagkain si Kaden para sa aming pananghalian. Siyempre hindi mawawala ang sugpo at pusit na request ko. Laban-laban talaga mamaya sa kain. Sarap ng foods, ganda pa ng view. Mas nakaka-enjoy kumain lalo at kasalo mo ang mga mahal mo sa buhay. Tuwang-tuwa naman ang kambal maglaro sa buhanginan. May mga nakakalaro din sila na ibang bata. Kasama pala namin si Yasmin ngayon. Ang dati nag-aalaga sa mga anak ko nung panahon na hindi pa kami nagkikita ni Kaden. Siya ulit ang kinuha ko mag-aalaga sa 2 dahil kampante at tiwala na ako sa kanya. Mas nilakihan ko na lang ang pasahod ko sa kanya with other benefits. Matagal-tagal pa naman kami dito kaya sa sunod na araw na lang ako magbababad sa tubig. Gusto ko muna maglibot ulit dito at makilala ang ibang residente.
May malapit na palengke din dito na puntahan ng mga dayuhan at bakasyonista para makabili ng mga pasalubong nila. Kinagabihan ay maagang nakatulog ang kambal dahil napagod sa mahabang biyahe at maghapong paglalaro. Kasama nila si Yasmin sa kwarto sa pagtulog. Si Jopet ay may sarili ding kwarto na katapat lang ng kwarto ng kambal. Balak namin na mag-movie marathon ngayon ang asawa ko habang nagiinuman. Bonding lang namin dalawa. Nakaprepare na ang malalamig na beers at pulutan namin. Nakapag-shower na rin naman kami mag-asawa kaya gusto na lang namin mag-Netflix and chill. Hindi ko alam kung ano magandang movies dito kaya nag-select na lang ako ng random movies. Nakaupo kami sa sahig na may carpet at nakapatay na rin ang mga ilaw. Nakaakbay naman sa akin si Kaydan habang umiinom kami ng beer. Burning Betrayal ang napindot ng daliri ko kaya ayun na lang ang panonoorin namin. Tama lang ang title ng movie na Betrayal kasi traitor siya. Naginituloy ako bigla sa mga eksena. Sexy movie pala ito. Ang katabi ko tahimik lang pero sure ako na nakatayo na yung alaga niyan. Patuloy lang sa panonood si Kaydan habang umiinom ng beer. Ang kaninang kamay niya na nasa balikat ko ngayon nasa bewang ko na at pumipisil-pisil. Bumubuelo lang ata tong lalaki na to eh. Patay mali siya na lang ako. Kunwari hindi ako affected sa kaldagan na nakikita ko. Lalong hindi rin ako naiinggit no? Nairaos naman namin na ang isang movie na hindi kami nagchuchuk-tsaka ni Kaydan. Puro pisil lang ang ginagawa niya. Hanga naman ako sa pagpipigil niya ngayon. Parang pinaghandaan. Ewan ko ano ba nangyari sa story kasi wala naman ako naintindihan sa pinanonood ko. Lumilipad kasi ang isip ko. Ngayon naman, Just a Stranger ang pinapanood namin. Grabe talaga. Nananadya ba to? Bakit ayan ang naka-next? Bakit puro nakakawet ang mga napapanood namin? Napapasunod-sunod tuloy ako ng lagok sa beer na iniinom ko. Nahihilo na ako sa dami ng nainom ko. Abot lang ng abot sa akin si Kaydan ng beer. Duda ako sa kinikilos ng lalaking ito. Parang may mali. Dati-rati makita lang ako na nakasuot na maiksing short o manipis na damit, ang lagit na ng titig sa akin at hindi pwedeng walang mangyayari sa amin. Pero ngayon parang ang good boy niya. Wala ba talagang gagawing kababalaghan na lalaking ito? Kanina pa ako nag-aantay. Char. Hindi na ba uso sa kanya ang salitang basta may alak may balak? Hindi kaya ginagantihan niya ako dahil sa pantutorture ko sa kanya last week na hindi ko siya pinaisa? Ay naku, sumasakit ng ulo ko kakaisip. Bahala siya kung ayaw niya. Rapin ko pa siya eh. Ewan ko lang kung makapagpigil pa siya pag siniwan ko siya ng nakahubot-hubad. Bubuka ka pa ako sa harap niya. Muntik na lalaki to, pinag-overthink palala ako. Natapos na lang ang second movie, talagang walang ibang ginawa ang lalaki na ito sa akin. Ngayon si Kaydan na ang pumili ng pangatlong papanoorin namin. 50 Shades of Grey ang napili niya. Napanood ko na ito dati pero gusto ko pa rin mapanood. Ang yummy kasi ni Christian Grey. Bahala na siya dyan. Hindi ko na lang siya papansinin. Focus tala ako dito sa yummy na lalaki sa screen. Ang muscles niyang ukit-ukit at ang jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Halos maglaway na ako sa pagtitig ko kay Papa Christian Grey. Feeling ko tuloy ako si Anastasia. Hindi ko mapigilang kiligin sa magandang tanawin na nakikita ko. Nakalimutan ko na meron nga pala akong kasama dito na asawa. Tutok na tutok ang mata ko sa bedsea na pinapanood ko nang bigla na lang akong umangat sa ere. Binuhat ako ng walang hiya at pinatay ang TV. That's enough. It's so annoying. Mas magaling naman ang performance ko dyan eh. Kita mo yan? Sama ng ugali. Di pa ako tapos manood eh. Ibaba mo nga ako. Gusto ko pang panoorin ang performance ni Papa Christian Grey. What did you say? Papa? Mas magaling ako dyan, no? At ako lang ang papa mo. Oo na po, pa. Sige na, nood pa tayo. No. Kung gusto mong manood na magaling na performance, panoorin mo kung anong gagawin ko sa'yo. Ibinaba na ako ni Kaydan at isinandal niya akong paharap sa pader. Inarap niya mukha ko sa kanan at hinalikan niya ako ng mariin sa labi. You don't know how much I try to control myself not to do this to you. But I can't hold any longer. You're tempting me always to do this. Andito kami ngayon sa dalampasigan ni Kaydan at ng kambal. Pati na rin si Yasmin na parang zombie dahil sa puyat. Halata naman dahil ang laki ng eyebags niya. Mas malala pa at ang pinapuyatan ng babaeng ito. Nasa gilid lang din si Jopet na nakamasid kay Yasmin na paika-ikang maglakad.
Nintianan. Natanaw ko ang kambal na may kalaro na magandang batang babae na may pagkakulot ang buhok. May dimple siya sa kaliwang pisngi. Ang cute niya. May isang batang lalaki din silang kasama pero hindi siya masyado nakikipaglaro. Actually, nakamasid lang siya kay Faith habang naglalaro ng buhangin. Mukhang mas matanda din siya ng ilang taon dahil matangkad siya. Napakagwapong bata. For sure, maraming babae ang paiiyakin ng batang ito. Niyaya ko si Kaden na pumunta sa palengke, malapit dito. Gusto kong maglibot sa paligid ng isla. Nakasuot lang kami ni Kaden ng simpleng pambahay. Naka-couple shirt kami na kulay peach at short na color white. Nakasuot din kami ng cap na kulay puti. Ang kambal ay binabantayan ni Yasmin at Jopet. Wag naman sanang bantay sa laki itong si Jopet. Tiwala naman ako na hindi nila pababayaan ang kambal. May mga bodyguards din naman ang mga ito. May mga kasama din kaming bodyguards pero naka-civilian lang sila at hindi naman gaanong nakadikit sa amin. Magkahawak kami naglilibot-libot dito sa palengke. Ang dami magagandang paninda at mga sariwang laman dagat. Namili kami ng kung ano-anong pwedeng ipasalubong sa family and friends namin. Usually, mga handmade. Yung mga pinabibili ko. Habang namimili kami ay may nakaagaw pansin sa akin sa isang pwesto. Nagtitinda siya ng iba't ibang klaseng isda. Dagsa din ang namimili sa kanya. Pinagmamasdan ko siya sa hindi kalayuan. Paano nandito siya? Nasaan kayang anak niya? Wala naman akong galit sa kanya. Matagal ko na siyang napatawad at palagay ko ay sapat na ang karmang inabot niya sa ginawa nila sa akin. It was Maria Elise. Ayoko sana makialam sa problema nila mag-asawa kaya hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Kian na nandito sa Kabilaw Island ang asawa niya. Naawa na rin naman ako kay Kian dahil kung saan-saan na niya hinanap ang asawa niya. Hindi ko alam kung alam ba ni Elena na nandito siya o nililihim niya lang din kay Kian. Gusto ko makausap sana si Elise ng masinsinan. Gusto ko na magkaroon na ng closure ang mga nangyari sa nakaraan para sa peace of mind namin lahat.